Attorney, sinasabi po ni Senator Ping Lacson na ginagamit lamang daw yung pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng dalawang USEC o undersecretaries para po doon sa sinabi po ni Zaldico na 100 billion pesos na insertion sa 2025 budget. Ano ho ba ang inyong masasabi dito? Kung presidente ka, pinalulusutan ka ng 100 bilyong piso ng mga tao mo, then you don't deserve to stay a minute longer in your office as the president. Hinayari ka ng USEC mo, hinayari ka ng district engineer lamang, hinayari ka ng regional director lamang ng DPWH. Come on! Hindi naman tayo pinanganak kanina lamang alas 7 ng umaga. Alam natin lahat ang nangyayari dyan. At mahirap naman na ikaw ang pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee, ikaw rin ang nag-aabogado sa Pangulo. Yun nga po, may conflict, may problema tayo ba doon, attorney? Dahil parang nakikita ng taong bayan na yung Senado o yung isang senador pa ang nagdedepensa, parang tagapagsalita ng Pangulo since ang issue is nasa ehekutibo. Tama yun, dapat manahimik na lang. Maaring supporter ka o aliado ka siguro ni Pangulong Marcos bilang senador, quiet ka na lang. Bakit? Chairman ka ng Blue Ribbon eh. Let the executive department, those who belong to the executive department, yung mga nasa, ang laki-laki ng tanggapan ng Pangulo eh. Ang dami-daming empleyadong pwede magsalita on his behalf. Hayaan nyo sila magtanggol. Pero kayo dito, sa yung mga supposedly nag-iimbestiga nitong napakalawak na korupsyon, wag naman kayong mag-aabogado para doon sa mga taong kung saan patungo ang investigasyon. Malaswa masyado eh, hindi tatanggapin ng Pilipino. Opo, yung dalawang undersecretaries po niyan, yung Department of Education Undersecretary si Yusek Olayvar at itong PLLO Undersecretary na si Adrian Bersamin, pareho pong nagbitiw na sa pwesto. Kasunod din ang pagbibitiw ni Executive Secretary Lucas Bersamin, kamag-anak po daw ito ni Adrian Bersamin, at Budget Secretary Amena Pangandaman. Itong pagbibitiw po ba nila ay ibig sabihin wala na po silang, hindi na po pwede silang papanagutin, hinggil nga po dito sa mga isyong ipinupukol laban po sa kanila? Legally, no. Liable pa rin sila. Matagal ko nang sinasabi, pagpaliwanagin si Amina Pangandaman ng DBM at itong si Trigib Olayvar, yung USEC ng DepEd. Dahil nga meron silang sweetheart deal na isara nila yung 2.85 billion nang ganon-ganon lang. At ang kinaladkad ng Trigib Olayvar ay yung tanggapan ng Pangulo through the Office of the Executive Secretary. Samantalang ang tanggapan niya ay DepEd. Ang layo naman, ang tapang naman, sinong nasa likod nito? Lumabas yung pangalan ng Yusek Bersamin ba? Adrian. Hindi naman din kaya gumawa mag-isa nun. May mga kasama pa yan. Hanggang ASEC level siguro may kasabwat yan. Kinakailangan maungkat yan at mailabas lahat mapangalanan. Alright mga kababayan, so talagang diretsahan pong sumagot itong si Attorney Vic Rodriguez patungkol po dito sa mga katanungan sa kanya ng SMNI at isa nga po dito yung pagsagot niya kung ano yung opinion niya tungkol nga dito kay Senator Ping Lacson, no, na tila nagiging tagapagsalita ng Pangulo sa kanyang mga mga nagiging statement. Although sinasabi naman ito ni Senator Ping Lacson na hindi naman sa pinagtatanggol niya daw ang Pangulo, pero parang alam niyo yun, parang ang sagwa nga naman pakinggan mga kababayan kasi syempre siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee at alam naman po natin no, na maingay din po ang pangalan ng ating Pangulo na talagang idinawit po siya sa maanomalyang paggamit po ng pondo sa flood control, no? At hindi po biro yan, although hindi pa rin po napapatunayan kung talagang kasama siya, no, doon sa mga mastermind kasi still wala pa rin pong mabigat na ebidensya, no, na magpapatunay diyan at still investigation pa kuno yung mga nangyayari. At ito nga pong paglabas ni Zaldico mga kababayan ay talagang ito yung yumanig sa Kongreso, sa Kamara at maging dyan sa Senado. At niyanig din ito mga kababayan for sure ang Malacanang dahil sa pagkakadawit nga ng pangalan ng Pangulong Bongbong Marcos, no. At kamakailan nga ay isa pang pasabog ang ginawa ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos, no, na siya po ay nag-allegation, no, isang aligasyon or hindi natin masabi kung testamento ba to
o ito ba ay isang aligasyon lamang, no, na ang Pangulong Bongbong Marcos ay gumagamit ng di umano'y pinagbabawal na gamot. So ayan, napakahirap din yan mga kababayan, kasi sa ngayon ang tugon ng palasyo ay hindi sila magpapadala, no, dito sa pag-uudyok na magpa hair follicle drug test itong ating Pangulo. So ang kapalit niyan mga kababayan, syempre itong usapin na to ay patuloy na buhay at hindi mamamatay, kasi syempre hangga't hindi napapatunayan yan, talagang maingay itong usapin na to. At yan po yung talagang dais nating i-demand, no, dahil wala namang gusto sa atin, no, na pamunuan tayo ng isang leader na under influence po ng droga. At yan po ay wala talagang magandang maidudulot sa ating bansa, dahil hindi po makakapag-isip ng tama yung taong under po ng impluwensya ng droga. At kasabay po niyan itong malawak na korupsyon. Ayan, isa na to mga kababayan, ng walang kamatayang usapin sa korupsyon, na ito po yung tunay na nagpapadestabilize sa isang bansa, sa isang administrasyon, sa isang gobyerno, kung saan nawawalan po ng tiwala na yung taong bayan, no? Dahil nga syempre sa malawakang korupsyon at mabagal na hustisya, talagang magdududa po yung sambayan ng Pilipino sa kung sino man po yung mga nakaupo sa panahon ngayon. Kaya sang-ayon ako dito, no, sa naging pahayag ni Attorney Vic Rodriguez, kasi kung mapapanood nyo to mga kababayan, medyo mahaba kasi. Pero dito sa kanyang naging interview, naniniwala ako sa kanya na ang korupsyon ang isa sa mga destabilizer ng administrasyon, kasi syempre kapag kawalang tiwala yung taong bayan, talagang mahirap na po paniwalaan yung mga sasabihin ng mga leader natin, no? And also ang korupsyon ang sanhi din ng pagbagsak ng ekonomiya, no? At syempre kawalan ng tiwala ng mga mangangalakal, foreign man yan o local, talagang hirap po tayo. At hindi lang naman ako nagsasabi niyan mga kababayan, dahil yung mga eksperto na po ang nagsasabi niyan, at yung piso kontra sa dolyar ay napaka grabe po, no, halos magsi-60 na din po, no, 59 I think. Ang $1 ay 59 pesos na. So bukod pa dyan, kapag mataas yung presyo ng dolyar, tumataas din po yung presyo ng krudo natin, gasolina, bigas, lahat po ng ginagamit natin, no, na ini-import. So grabe po talaga yung epekto niyan. At bukod dyan mga kababayan, syempre yung ekonomiya natin ay talagang bagsak at sadsad. Yung stock market natin ay bagsak din. So ito yung mga nakakabahala, no. Kaya bilang isang Filipino at taxpayer, talagang kinakailangan natin ng accountability, justice, and transparency. So yun lang naman yung ating hinahangad. Ayaw naman din natin ng kaguluhan, no? As much as possible ayaw natin ng gulo. At hinihingi lang naman natin yung hustisya dito po sa ginawa ng ilang individual na hanggang sa ngayon ay hindi pa po nabibigyan ng kasagutan. So alam niyo, parang dinidribble lang ng dinidribble, at hindi natin alam po saan papunta. Puro investigasyon ang ginagawa, pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin pong nakukulong. Puro bintang, puro labas ng panibagong issue, panibagong pangalan, hanggang sa naliligaw na tayo, no, ng kung saan ba tayo patutungo. Kaya tama nga din si Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang naging interview nung nakaraan, na nakikialam po yung mga mastermind, no, upang ilihis o gawing malabo yung lumilinaw na, no, kasi papunta na tayo dun sa exciting part, pero all of the sudden bigla na naman nag-iiba yung nangyayari. Kaya maging mapagmagtiyag tayo mga kababayan, dahil wala talaga magandang maidudulot itong korupsyon sa ating bansa, no. Lalo lang tayong malulubog at mahihirapan, especially yung mga taong bayan, yung mga ordinaryong Filipino. At ang tanging solusyon mga kababayan ay tunay na reforma, palitan ang lumang sistema, at upang hindi na pamarisan pa ng mga susunod na magiging leader. Dahil kung patuloy ito na ganito yung gagawin nila, patuloy lang din naman yung kalalabasan at kahihinatnan ng pinaglalaban natin. Kaya kapag walang tunay na reforma at walang tunay na pagbabago sa sistema, talagang wala tayong aasahan, no, na pagbabago talaga. So again mga kababayan, maraming salamat po sa inyo. Ito lamang po yung short clip video na nakuha natin mula sa SMNI. Kung gusto nyo panoodin ng buo, ay bisitahin nyo po ang kanilang Facebook page, no, ang SMNI News, at panoorin nyo po yung kabuuang konteksto na itong pinagsasabi ni Attorney Vic Rodriguez, at tiyak na kapupulutan nyo to ng mga impormasyon, at talagang napapanahon po ito
ngayon sa ating bansa, no? At tayo dapat ay nakikibagay, no? At tayo nakikialam sa mga diskurso kagaya ng mga ganitong usapin upang lagi po tayong updated, no, sa kung ano na ba yung nangyayari sa ating bansa. Again, maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.